For example na natapos tong impeachment tapos hindi nila mapatunayan na si BP Sara talaga hindi ninakaw, hindi binulsa yung pera. Talagang wala silang napatunayan. Pwede bang balikan ng kampo ni BP Sara itong mga prosecution na pwede niya pang kasuhan itong mga to? Tanong ko Oh, kanina. definitely. Kaya ninenervyos sila na hindi ma-impeach si Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente si Sara Duterte. Naku, So, attorney, grave threat yan. No joke, no joke. Talaga, attorney. The reality is, that is the reality. Dalawang paraan lang yan. Either you eliminate si Sara Duterte by assassination, o mamatay siya, or you impeach her. Yun lang ang paraan para hindi siya makatakbo. Otherwise, this is a done deal. The numbers cannot lie. Numbers will not lie. Sara Duterte is bound to be the next president of the Philippines. At itong kinatatakutan nila because pag naging presidente itong si Sara Duterte, maraming makukulong dito sa mga nasa Kongreso, may mga mananagot ng tuluyan doon sa mga pinagnanakaw sa flood control at iba pang mga pondo ng pamahalaan. Nakakatakot ang isang presidenteng kagaya ni Sara Duterte. The same way na mas nakakatakot din ang presidente na kagaya ni Digong noon. Pero ako tingin ko parang mas nakakatakot para sa mga korap itong si Sara Duterte, Oo. Actually, Iba tong, attorney, mas maganda nga yung nangyayari ngayon dahil nakikita ng taong bayan kung sino yung umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte, mas lalong eto si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi ngayon, it's either you are against or you are for Walang gitna Yung mga gitna, nayayari, nakakasuhan. So talagang dito lalabas kung sino yung okay, sino kalaban. At dito malalaman natin kung sino talaga yung nabigyan na napaboran ng administrasyon ni Marcos. Tama po, kasi ganyan na nagiging strategy ngayon. Kapag ikaw ay umuupo sa gobyerno, nagsasalita ka laban sa gobyerno, mas malamang ay magkakaroon ka ng problema. Kakasuhan ka, gigipitin ka. Kaya nga yung asawa ko natatakot na para sa akin. Baka kaya naman pati tayo ay madamay dyan. Kasi somehow yung mga sinasabi ko has reached the level of the national consciousness. Marami nang nanonood ng mga videos at ginagamit nila yung mga video na sinasabi ko. At nararamdaman ko na rin yung opposition sa akin, even in my profession as a lawyer. Kasi sa totoo lang, maraming mga abogado, mga professionals ang nasa hanay ng mga pink, ng mga dilaw, yung tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung mga woke, ng mga tao, nakakaramdam na ako ng pushback from this sector. But wala naman akong pakialam doon sa mga iyon. Basta tayo, we're just doing what we think is right, and we continue doing it for the country, for the republic. We are doing whatever we can para sa taong bayan. Ako naman mag-a-advise kay attorney. Ano ang kwento mo sa kanya? Attorney, pag medyo malapit na kayo, mag-Joel Villanueva lang kayo. Ayan. Pag nag-Joel Villanueva kayo, safety na kayo. Antayin nyo lang hanggang kaduluduluhan, yung medyo kakasuhan na kayo, pagka mag-Joel Villanueva lang kayo. Tapos, kasi, eto attorney magkomento ka doon sa huling, ewan ko kung napanood nyo, yung huling banat ni Joel Villanueva doon sa impeachment. Natawa kasi ako ewan ko sa inyo, attorney. Well, sa totoo lang, kagaya ni ako isang born-again Christian kagaya ni Joel Villanueva. But before siya bumaliktad, naglabas na ako ng video kasi nararamdaman ko na babaliktad na siya. I gave this warning about him na kung gagawin niya na ito will have consequences even sa kanilang kongregasyon. And it did. It had a serious impact in the JAL. Sabi ko nga ngayon, sana si Senator Joel, sana wag na lang siyang mag-alalito, lapit na lang siya dito sa Senado. Huwag ka na magsalita kasi lumalabas lang lalo yung kaipokrituhan ng posisyon that he is taking at the moment. But you imagine that
he used to be the majority floor leader ng panahon nila ni Senator Alan Peter Cayetano, and also with Chis Escudero. And all of a sudden, biglang andito ka, di ba? Na complete 160-degree turn ng posisyon. So, sa mata ng mamamayan, parang ang linaw-linaw nasa yung hipokresiya ng kanyang mga sinasabi. Kaya it would have been better for him to do a little-lapid. Attorney, ang problema, ang sabi ni Boy Remulla, tuloy ang kaso. Paano yun? Dick, Meron na ba? yun. Tuloy Yun lang ang yun. tanong. Hindi, ano lang yun. Ano? Si Marcos nga, sinabi niya, kakasuhan si Romualdez eh. Oh, Naunahan pa, mukhang makakasuhan pa sila Robin eh. yun nga eh. Una pa, no? Kaya Oo. naman na yun. Exactly. Before the SONA, the Wednesday, week prior to the SONA, sinabi ko na yan, na ang prediction ko, pagdating ng Friday, magsasampa kunwari ng kaso ang ombudsman. And exactly on the day that I said, nagsampa nga ng kaso yung ombudsman. Pero sa ombudsman lang, hindi pa ito nakarating sa Sandigan Bayan. Ay ilang buwan pa yan o ilang taon pa yan dyan sa uupo sa ombudsman.